Hello, this is your coding kuya, your coding partner. Hi guys! Once again, this is your Coding Kuya. At bago tayo magpatuloy sa ating topic, ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa ating channel. Lalong-lalo na yung mga nag-subscribe, nag-comment, bigay ng kanilang feedback, nagbigay ng kanilang mga appreciation, and of course sa mga nag-like, and sa mga nag-share. Thank you sa inyong lahat. Almost 3,000 na. 5 pihit na lang. 5 click na lang. At 3,000 na in 3 months. Wow! Thank you sa inyong lahat. At kung bago ka sa channel na to, ay paki-subscribe na rin para hindi ka nahuhuli. Pwede mong kalambangin yung notification bell dyan sa tabi niya. Thank you. It's been too long. At parang naninibago yata ako. At nininervyos. At pasensya na. Talagang busy lang si Kuya. Ang topic natin for the day is about fake news. Alam naman natin na sa panahong ito ay ang social media ay pumapayagpag talaga. Nagre-revolutionize at napakagandang tools, napakagandang platform. Actually, hindi lang naman iisa, marami sila. And talagang nakakatulong siya sa mga panahon ito, lalo na sa mga crisis dito sa ating bansa. Yung mga bagyo, mga disaster, and yung mga hashtag, at yung mga trending, at mga groups, at saka mga pages ng talagang pagtulong dito sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. I'm very sorry, and ito, first time lang sa history yata natin sa Pilipinas na 3 bagyo na magkakasunod na napakalalakas. At talagang halos buong Luzon nag-suffer, even sa aming lugar. Talagang maiiyak ka dun sa mga pangyayari. Pero ito nga, nagagamit natin ang mga social media na to para mapabilis yung communication, yung news, at saka yung mga needs para malaman kung nasaan malocate yung mga tao or yung kailangan bigyan ng tulong. But at the same time, ginagamit din ng iba para sa fake news. Ginagamit din ng iba para sa fake news. Sinasamantala naman nila para mag-take advantage dito sa platform na to. Dati, ang fake news dyan lang sa kanto, sa kapitbahay, mga chismis sa kapitbahay, mga kwento sa barbero. Yan yung mga fake news dati. Tapos yung mga artista, karamihan dyan dati, fake news, buntis si ganito, hiwalay si ganito. Yun lang yung mga fake news. Pero sa ngayon, kakaiba yung fake news talaga eh. At talaga naman, itong fake news na to ay nag-evolve na. At ginagamit na ito ng mga trolls, ginamit na sa government, sa politics, sa business, or kung may kaaway, ginagamit na rin nila tong social media. Sabi nga ni President Trump ng US, "Your fake news." Palagi niyang sinasabi sa mga media, "Your fake news." Makailan nga, di ba? Mga last few months, mga early stage ng pandemic, ng COVID, ay biglang tumaas ang presyo ng saging kasi sabi nila, ang saging ay nakakagamot or nakapre-prevent yung COVID. Kaya tumaas agad yung presyo niya. Natin alam kung sino nga ba nagpakalat nun, kung yung mga nagbibenta ba ng saging. Marami naniwala, di ba? Nung bibili ako, talagang ubus na raw. Kasi nga, nagbilihan lahat. Masustansya talaga yung saging, lalo na mayaman sa potassium. Pero, siyempre, pagdating sa COVID, kinonfirm ng mga expert at saka DOH na hindi talaga siya related or nakakagaling para sa COVID. Makailan lang, actually, dati na to, na may nagsisirculate na fake news na ang MOA daw sa SM ay mga tubig na sa ilalim, ganon. Siyempre, ako, kinabahan din ako. Kasi nga, madalas din tayo sa MOA. Pero naglabas ang MOA na hindi totoo yon at meron silang talagang engineering department na nagsicertified na
fake news yung sinasabi nila about doon sa MOA. Ang kailangan natin sa ngayon ay maging aware sa mga ganitong mga fake news. Unang-una, para ma-prevent natin and then hindi na kumalat. Baka naman ikaw pa yung isa sa mga nag-share ng ilang beses. Kailangan nating ma-prevent yung pagkalat ng fake news. At kung hindi ka pa aware, ay ito talaga yung dapat nating maging respond. Kapag nakabasa tayo, kailangan nating na siguraduhin na hindi ito fake news. Marami pa rin ako nakikita na talagang share sila ng share pero hindi naman nila alam kung ano yung detalye talaga. So, paano natin mape-prevent? Kailangan natin ng fact-checking. So, paano ang fact-checking natin? Yung kredibilidad nung nagsulat, unang-una yan. Pangalawa, anong site yung nakalagyan nung news na yan o content na yan. And then, anong date? Baka naman ang pinapalabas nila nung pang 19 kopong-kopong. So, hindi na applicable dito. Parang i-replay lang nila yung mga picture, pinapakita nila, pero hindi naman yun yung totoong nangyari, kundi nangyari sa ibang lugar at nangyari nung araw pa. So, yun yung mga titingnan natin. Ulitin ko lang, una, saan yung source ng content. Pangalawa, yung nagsulat. Sino ba yung nagsulat? Credible ba yung taong yan? And then next, anong date? Anong lugar? Kasi baka i-relate nila yung lugar na hindi naman doon nangyari talaga. Parang pinake nila yung picture, tapos ito yung nangyayari, pero hindi yun yung totoong nangyayari. So maraming ganun na kumakalat dito sa social media. Pangalawa, yung mga credible na sources naman ay napapasukan na rin ng fake news. Bakit? Kasi, syempre, business nila yan. Kung ano yung gusto nilang gawin sa business nila, hindi natin alam kung ano talaga yung kanilang motibo, kanilang agenda, or kalaban ba yan ng politiko, kalaban ba yan ng tao na to. So, pwedeng i-tweak talaga. Kaya, ang titingnan naman natin ngayon is yung counterpart. Kung ano talaga yung nangyayari or ano naman yung balita doon sa ibang sources. Kasi lalo na ito sa US, sabi ng mga ibang sources na nakakabasahan ko, talagang itong si President Trump, hate ng mga media yan. Siguro sa bunganga niya rin, masakit din siya magsalita. So, minsan, hindi kino-cover din, kaya hindi din nakakalabas yung mga ibang balita. So, may iba namang mga sources na pwede nating makunan ng information or ma-validate yung mga sinasabi ng mga ibang media. Pero, ang nasa social media kasi, lalo na sa website, may kanya-kanyang website yung mga yan, talagang ginagamit talaga nila yan para makatake advantage. Siyempre, pwede na kasi nilang pagkakitaan yan di ba? Sa YouTube lang or sa Facebook. May mga ads kasi, lalo na pag videos, pag sarili naman nilang website, may AdSense din na ilalagay dyan, na ipapalaman yung mga advertisement na pwedeng pag nakita ng tao, na impress dun sa page na ilagay, may bayad din yun, lalo na pag naklik mo. So, i-invento sila ng kung ano-anong kwento para ma-clickbait ka, mapainan ka nila at mapunta ka dun sa site nila. Which is, yung content naman is totally basura talaga. Ang masaklap na katotohanan, sabi nga, bad publicity or good publicity is still publicity. Lalo na sa social media, ang matindi ngayon ay hindi kayang control ng social media ng Facebook at ng Twitter. Although meron na silang mga effort na ginagawa para i-close yung mga account na to na gumagawa talaga ng fake news. Kaya lang, syempre, pag nag-trending na, hindi talaga nila kayang pigilan. Kasi nag-trending na Iba-ibang sources na. Hindi naman na siya isang source lang Kina-copy-paste na nila yung mismong news. Yung masaklap na katotohanan ngayon nangyayari. So,
Paano ba tayo makakatulong para hindi mag-spread itong mga fake news? Siguro ito yung pinaka-importante dito sa content ko na to. Bilang isang netizen or part ng community ng social media, paano natin matutulungan na hindi mag-spread ang mga fake news? Sabi nga nila, kanaunahan ng fake news, yung totoong news, natatabunan yung totoong news at yung fake news ang nangingibabaw. So, ano ang dapat nating gawin? Una, pinakamagandang pwede nating gawin ay huwag mo munang i-share kapag hindi ka sigurado. Ga-apply dito yung think before you click. Kasi, pag na-click mo na yan, kumalat na yan, syempre, tingin ng tao sa'yo, isa ka rin sa mga nagpi-fake news. Lalo na pag sa Facebook, tapos sa Facebook din nila isinulat yan. Pag senior mo, parang content mo kasi. Yun yung nakikita ng iba. Yan yung nakikita ng iba. Kasi pag clinic mo siya, senior mo, parang sa'yo yung content mismo. Parang ikaw yung nagsulat. So, think before you share. Kasi sa isang click mo, isang share mo, tapos may isang nakakita, hindi naman niya binalidate din, then kumalat ng kumalat. No? Parang networking yun. Yun yung nangyayari. So, hindi na talaga makontrol ng social media. Kaya nga networking di ba? Social networking. Kasi bumababa yan sa maraming tao. Kahit anong news yan, hindi lang fake news. So, isipin mo muna bago mo i-share. Next is yung mga troll. Yan, daming troll na nakakalat. Yung mga fake account, napakaraming account niyan. Tapos walang information, o kaya invento yung kanilang information. Yan talaga yung mga titingnan natin kung sino-sino ba itong mga to. Saka yung mga pangalan ng website na hindi naman credible talaga na kung inimbento lang nila tapos ang logo nila kamukha ng mga logo ng mga credible na media talaga. Maraming ganyan Karamihan nga wala sa Pilipinas Talagang ine-extra talaga nila yata na hanap buhay yon. And medyo high-tech pa, may isang tinatawag na bot or robot yon. So, ang gagawin niya is, yan, di ba? Pag minsan, pag bumibili ka sa social media, meron ng automatic na message at babalikan ka na lang nung nagbebenta. Ay kalimitan na nakikita dun sa mga airlines, mga insurance, at saka mga e-commerce, may mga bot talaga niyan. Naalala ko, meron din akong isang company na ginawan ng bot para lang masagot yung mga katanungan. Pero ito, syempre, limited sa kailangan ng kumpanya. Relevant dun sa mga frequently asked question. Yun yung ibinabato namin na reply dun sa mga nagtatanong dun sa website namin. Na akala mo talaga mayroong taong kausap, pero bot talaga siya. Ginagamit lang para kahit na yung oras lang ng customer service 8 to 5, paggabi, talaga nag-generate kami ng ganon, nagbabato yung bot. Pero ngayon, hindi na Ginagamit na to sa fake news, yung bot na to. Talagang tinitake advantage talaga nila yung technology. Do not feed the troll. Anong ibig sabihin nun? Yung mga pinapakalat ng mga troll na to, huwag kang mag-engage dito sa mga troll na to. Huwag kang mag-comment or huwag mong i-share yung mga pinapaviral nila. Kasi ito mga to, bayad talaga to mga to para gawin yung trabaho nila. Siyempre, nagdo-double time din sila. Siguro, mas mataas ang bayad kapag mas mataas yung likes or share na makukuha ng kanilang fake news information. Kaya, i-check nyo palagi yung account. I-check nyo palagi yung source or sources ng news na yan. Ito nga lang bagyo, ang dami talaga. Sobra, ang daming mga news na naglabasa, na ganito, ganyan-ganyan. Pero actually, hindi talaga yun yung totoong nangyari. Parang pinipake nila yung mga picture, pinipake nila yung mga content. Siguro, para lang kumita talaga. So, wag natin silang i-feed or wag natin silang pakainin. Wag natin kagatin yung mga
kanilang content, yung mga kanilang mga pinapakalat. Kasi pagka na-share na yan, na-share, yung analytics ng mga social media, hindi niya talaga mababalidate yan. Kung negative man yan or positive. So, sa kanya, trending to. So, ilalabas niya yan as first priority. Ganon ang mangyayari. Kasi nga, nagtitrending siya. Hindi pa talaga sapat yung AI ng mga social media or yung machine learning nila. Hindi pa talaga utak ng tao yung kanilang analytics. Yung kanilang analytics, hindi pa talaga perfect din. So, days pa yan or weeks bago nila mahuli yung mga ganon. So, kumalat na, nag-spread na bago pa nila ma-close yung mga account or matanggal yung mga ganong klaseng news dun sa kanilang platform. Damage has been done or may mga nagawa ng mga decision dahil dun sa mga fake news na yan or may mga salita ng nabitawan dahil, si ganito, sinabi ni ganyan. Ito naman natin yung mga sagutan, di ba? Lalo na sa politics ng mga nakaraan. So, mag-ingat tayo. Sana nakatulong itong content na to para lalo tayo maging aware. Of course, maging responsible sa mga gawin natin na pag-share. Next is maging mapanuri tayo or discriminating tayo dun sa mga news. Hindi sa tao, sa news. Ma-discriminate natin yung mga news or ma-filter natin yung tamang news at yung mali na news. Kung bago ka lang dito sa channel na to, hinihingi ko na ikaw ay thumbs up kung gustuhan mo at comment ka kung ano masasabi mo, or kung hindi mo naman nagustuhan, pwede mong pindutin yung dislike. Pindutin mo 2 beses para sigurado. Of course, subscribe ka and hit the bell, notification bell, para palagi kang na-notify at hindi ka nauhuli sa mga content na kagaya nito. So, until next time, this is your Coding Kuya.